Ang huminga araw-araw, ang makita ang mga mahalagang tao sa buhay natin at matupad ang ating mga pangarap, lahat ng iyon ay minsan na ring pinangarap ni Irene, isang dalagitang walang hinangad, kundi ang makuha ang atensyon at pagmamahal ng mismong magulang. Siguraduhin mong magiging valedictorian ka, Irene. Pero paano kung isang araw, makaramdam ka na lang ng pagod? Mga simpleng salita, komento o opinyon ng iba, naging malaking bagay ito para sa iyo. Nakaramdam ka na rin ng pagod sa mga bagay-bagay na dati hindi ka naman nagkakaroon ng problema. Ito lang ang may papakita mo. At ano yung narinig kong pangalawa ka lang sa regional painting contest? Nagiging inutil ka na ba, ha? Sigaw ng mami ni Irene na madidinig sa buong kasulok-sulukan ng kanilang mansyon. Buong buhay ni Irene ay naging human robot siya ng mga magulang. Walang sariling desisyon at walang sariling pagkatao. Dumedepende lang ang buhay sa kagustuhan ng mga magulang. Lahat ng ekspektasyon nila, pilit niyang inaasinta para matuwa ito. Pero minsan sa buhay natin napapagod rin tayo, nakakaramdam ng lungkot at panghihina bilang anak o tao man. Ano pa po ba ang gusto niyo, ma? Ginawa-gawa ko naman po ang lahat, di ba? Nakakabinging tunog ng sampal ang bumalot sa buong silid tulugan ni Irene. Mahapdi, ayan ang unang naisip ng dalaga. Ngunit, hindi niya ito naramdaman. Awa at kahihiyan sa sarili ang mas nangibabaw sa kanya ng mga oras na yon. Wag na wag mo akong sinasagot, ha? Hindi ka namin binihisan at pinalamo ng tatay mo para lang bastusin mo kami. Ilugar mo ang sarili mo. Bakit po ganyan kayo? Ano ba ako para sa inyo? Isang kasangkapan na kung anong desisyon at kagustuhan nyo ay siyang masusunod. Sa tingin nyo po ba ay masaya ako? Sa tingin mo ba? Wag na wag mo akong sasagutin, Irene. Tiningnan ni Irene ang mga mata ng kanyang ina at roon napagtanto nito na hindi siya mahalaga kung hindi niya nakamit o nakukuha ang mga bagay na ninanais ng mismong mga magulang. Totoo na ang tingin ng mga magulang niya sa kanya ay isa lamang living investment o trophy na pwedeng i-display upang gawing center of attraction ng mga taong tinitingala ang posisyon ng kanilang pamilya. Kahit anong gawin mo, hindi mo mapapantayan ang galing ng kuya mo. Kung hindi ka lang niya iniligtas sa lintik na sunog na yon, nandito sana siya at mas naging proud kami sa kanya. Sana ikaw na lang ang nawala at hindi ang kuya mo. Napako ang tingin ni Irene sa buong postura ng ina. Gusto nitong maiyak sa sakit na nararamdaman, ngunit hindi na nito kaya pa. Nanginginig na hindi makapaniwala sa mga nasasa ng kanyang mismong ina. Deserve niya ba yun? Gayong ginawa niya naman ang lahat, maging proud lamang sila sa kanya. Isa kang malaking pagkakamali, Irene. At kahit anong gawin mo, hindi mo na yun matatakasan. Nagsisisi nga ako na ipinanganak pa kita. Nakatayo si Irene sa harapan ng kanyang ina. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi, habang ang kanyang ina ay nagpatuloy sa paglitaw ng galit at pighati. Ang mga salita ni Josepina ay tila mga bala na tumatama sa kanyang puso. Hindi mo ba naiisip na nasasaktan din ako sa mga sinasabi mo? Sigaw ni Irene, ang tinig ay puno na pighati. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para magtagumpay at maging proud ka. Pero sa halip, ako ang binibigyan mo ng sakit. Bakit kailangan mong maging ganito sa akin? Hindi mo na nga nagagampanan ang inaasahan namin. At ang lahat ng pagsisikap mo ay tila walang halaga. Sagot ni Josepina, ang kanyang boses ay naglalaman ng galit at pagkadismaya. Hindi mo na maibabalik ang pagkakamali mong ito. Nakakahiya kang anak. Ang nakakahiya ay ang patuloy mong pagmamakaawa sa akin na maging perfect. Tugon ni Irene. Ang tinig ay nagiging matatag sa kabila ng sakit. Hindi mo ba nakikita na hindi ko na kaya? Na hindi ko na kailangan ng dagdag na pressure mula sa'yo? Gusto ko lamang na mahalin at tanggapin bilang ako. Hindi mo nauunawaan ang pinagdaraanan namin. Sabi ni Josepina, ang kanyang tono ay pagiging pabulong, ngunit puno ng pagkabigo. Ang mga inaasahan namin sa iyo ay para sa ikabubuti mo. Ngunit mukhang hindi mo kayang sukatin ang halaga
ng lahat ng pinagdaraanan namin para sa'yo. Hindi ko alam kung paano mo nasabi yan. Sagot ni Irene, ang mga mata ay naglalaman ng galit at pighati. Hindi ko ba nasusuklian ang mga sakripisyo nyo? Kung ang pagiging valedictorian ay hindi sapat para sa inyo, ano ba ang kailangan kong gawin? Hindi lang yun ang mahalaga. Sigaw ni Josepina, ang kanyang mga mata ay sumabog sa galit. Ang mahalaga ay ang makuha mo ang respeto at pagkilala ng iba. Ang mga bagay na hindi mo pa rin maabot. Kaya mo ba talagang baguhin ang opinyon ko sa'yo? Ipapaalam ko po sa inyo ang tunay na nararamdaman ko. Sigaw ni Irene, ang tinig ay tila umaabot sa pinakamasidhing pagnanasa na ipakita ang sakit. Hindi niyo na po kailangan pang maghintay na magbago ako. Hindi ko na kayang magbago para sa iyo at para sa kahit na sino pa. Ang mga sigaw at pag-aaway ay tila nagiging marinig hanggang sa labas ng kanilang bahay. Ang mga tunog ng pagtatalo ang nagiging simbolo ng isang relasyon na patuloy na lumalaban sa kabila ng lahat ng mga pagsubok. Sa mga oras na yon, tila walang nagawagi. Ang pighati at sakit ay nagiging pangunahing bahagi ng kanilang araw-araw na buhay. Ang mga katagang iyon ay nagmistulang patalim na walang ginawa kundi ang saksakin si Irene ng dahan-dahan at paulit-ulit. Napaluhod na lamang ito sa mismong kinatatayuan at marahang iniisip kung saan siya nagkamali at kung ano ba ang dapat itong gawin. Hindi na makayanang tigilan ni Irene ang pag-iyak. Ang lahat ng pighati at sakit ay tila nagdulot ng bigat sa kanyang puso. Ang masakit na mga salitang binitawan ng kanyang ina ay tumagos sa kanyang pagkatao at sa kabila ng lahat ng pagsisikap niya, tila hindi pa rin siya sapat para sa kanila. Sa mga sandaling iyon ay isip niya na baka nga tama ang kanyang ina, baka isang malaking pagkakamali ang kanyang pagkakaroon sa mundong ito. Minsan, ang mga tao sa ating paligid ay hindi natin alam na naging sanhi ng ating mga pinakamasakit na karanasan. Ang lahat ng pangarap at inaasahan na ibinibigay ng mga magulang ay naging sanhi ng labis na pressure sa isang anak na kahit gaano pa man siya kahusay, hindi pa rin sapat para sa kanila. Si Irene ay namumuhay sa ilalim ng isang matining pressure na itinatakda ng kanyang pamilya at sa kabila ng lahat, tila ang mga nagawa niyang pagsusumikap ay hindi pa rin sapat para magbigay ng kasiyahan para sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang tao sa buhay ni Irene na naging ilaw sa kanyang madilim na daan. Si Leo, siya ang kaibigan na palaging nandyan para sa kanya. Kahit sa mga oras ng pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, palagi siyang nandyan para makinig sa kanyang mga problema at magbigay ng suporta. Ang pakikipagkaibigan nila ay hindi lamang umabot sa mga simpleng pag-uusap, kundi sa mga malalim na usapan na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob upang magpatuloy. Isang umaga, habang si Irene ay nag-aalaga sa kanyang mga gawaing bahay, nagpunta si Leo sa kanilang tahanan. Ang kanyang pagdating ay tila nagbigay ng isang malalim na katahimikan sa bahay na pinalakas pa ng pagkaupo ni Leo sa tabi ni Irene. "Hoy, Irene, kumusta ka na?" Tanong ni Leo. Ang tinig ay naglalaman ng pag-aalala at pagnanais na malaman ang tunay na kalagayan ng kanyang kaibigan. "Okay lang ako, Leo. Ikaw, bakit ka pala nandito?" Sagot ni Irene. Subukang magbigay ng ngiti sa kabila ng sakit na nararamdaman. "Gusto ko lang sanang malaman kung okay ka," sabi ni Leo habang unti-unting nagbukas ng paksa. "Narinig ko ang tungkol sa nangyari sa iyo kamakailan at nais kong tiyakin na ikaw ay nasa maayos na kalagayan." Ang mga salita ni Leo ay tila isang malamig na hangin sa gitna ng init ng araw. Para kay Irene, ang kanyang presensya ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang magpatuloy. Kahit na ang kanyang pamilya ay hindi siya nauunawaan. "Okay lang ako, Leo. Gusto ko sanang kalimutan ng lahat ng to," sagot ni Irene habang nagmamasid sa mga mata ni Leo. "Ngunit hindi ko maaalis ang sakit ng mga salita ng nanay ko. Tila hindi ko na magagampanan ang mga inaasahan nila." "Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka lang kung hindi ka talaga okay, Irene," sabi ni Leo. "Minsan, ang mga tao sa paligid natin ay hindi nakikita ang tunay na halaga natin, pero hindi yon nangangahulugan na wala na tayong halaga." "Pero paano mo nasabi yun?" tanong ni Irene,
Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Dahil ikaw ay may tunay na halaga, Irene. Nakita ko ang iyong pagsisikap, ang iyong galing, at ang iyong dedikasyon. Huwag mong hayaan na ang sinumang tao, kahit ang pamilya mo, ay magdikta sa iyo kung sino ka at kung ano ang kaya mong gawin. Sagot ni Leo, ang tinig ay puno ng sinseridad. Tila natapos ang pag-uusap nila nang ang mga salitang binitawan ni Leo ay tila nagbigay ng bagong pananaw sa buhay ni Irene. Ang mga simpleng salitang iyon ay tila nagbigay sa kanya ng bagong lakas ng loob upang muling harapin ang mga pagsubok na kanyang dinaranas. Sa mga sumunod na linggo, pinili ni Irene na i-focus ang kanyang sarili sa mga pangarap. Nagpasya siyang maglaan ng oras sa kanyang pag-aaral at mga gawain sa paaralan. Ang mga salitang binibigkas ni Leo ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang hindi mawala ng pag-asa. Kahit na ang kanyang pamilya ay nagpatuloy na naglalabas ng kanilang mga hinanakit at opinyon. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, natutunan ni Irene ang mahigpit na aral ng pagpapatuloy at pagmamahal sa sarili. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, sinubukan niyang ipakita ang kanyang tunay na halaga sa pamamagitan ng mga gawa at pagsusumikap. Habang ang kanyang huling taon sa high school ay lumalapit, nagkaroon ng malaking kaganapan sa paaralan. Ang tao ng graduation ceremony, ang lahat ng mag-aaral ay naghintay na malaman kung sino ang magiging valedictorian ng taon. Si Irene ay piniling maging valedictorian at ang balitang ito ay nagbigay sa kanya ng malaking kasiyahan. Sa wakas, makakamit niya ang pangarap na pinagtatrabahuhan niya ng matagal kahit na sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok na kanyang dinaraanan. Sa araw ng graduation, ang lahat ay nagtipon sa gymnasium ng paaralan. Ang mga magulang, guro at mag-aaral ay sabik na naghihintay para sa seremonya. Sa likod ng entablado, si Irene ay naghintay ng may halong kaba at saya. Sa kanyang pagdating sa entablado upang bigkasin ang kanyang talumpati, naramdaman niya ang bawat takbang ay tila nagbibigay sa kanya ng higit pang lakas upang ipakita ang kanyang mga pinagdaraanan. Habang siya ay nasa harapan ng lahat, nagbigay siya ng isang makabagbag damdaming talumpati na nagsasalaysay ng kanyang mga karanasan at pagsubok sa buhay. Ang kanyang mga salita ay puno ng damdamin at pagninilay, at ang bawat linya ay nagpapakita ng tunay na halaga ng pagiging matatag at hindi pagsuko sa kabila ng lahat ng kahirapan. Sa aking mga magulang, nais kong sabihin na kahit na maraming beses kong nararamdaman na hindi ako sapat, natutunan kong mahalin ang aking sarili at patuloy na magsikap. Wika ni Irene sa kanyang talumpati. Nais kong pasalamatan ang lahat ng mga tao na tumulong sa akin upang maging ganito. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, natutunan kong ang tuloy na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga nagawa, kundi sa kakayanang umangat mula sa mga pagsubok. Ang kanyang talumpati ay nagdulot ng matinding emosyon sa lahat ng mga naroroon. Maraming mga magulang ang napaiyak at ang kanyang ina na sa gitna ng mga nakikinig ay tila nagkaroon ng pagkakakilala sa tunay na kahalagahan ng kanyang anak. Ang pagkakaroon ng pagkakataon na magsalita sa harap ng mga tao ay tila isang paraan para kay Irene na ipakita na kahit na may pagkakataon siya ay nadapa, hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa pagtatapos ng seremonya, sa kabila ng lahat ng pagkakahiwalay at hindi pagkakaintindihan, nagkaroon ng pagkakataon ang magulang ni Irene na muling magkaayos. Ang kanyang ina, habang lumalapit kay Irene upang yakapin siya, ay nagpakita ng tunay na pagsisisi sa mga nagdaang araw. Ang mga salitang binitawan niya noong gabing iyon ay tila mga pagbubukas ng bagong pagkakataon para sa kanilang pamilya. Pasensya ka na, Irene. Nalaman ko na hindi kita naiintindihan ng maayos. Hindi ko rin kasi nakikita ang lahat ng iyong pinagdaraanan. Wika ni Josepina habang tinatanggap ni Irene ang kanyang yakap. Hindi ko rin masabi na masaya akong makita kang ganito. Sagot ni Irene. Salamat sa lahat ng tulong at suporta na ibinigay niyo sa akin. Kahit na may mga pagkakataong pakiramdam ko ay hindi po ako sapat. Ang magulang ni Irene kasama ang buong pamilya ay muling nagsanib puwersa upang magtulungan sa pagbuo ng mas matibay na relasyon. Ang mga hidwaan at pagkakaiba ay hindi agad natapos.
Ngunit nagsimula silang magtrabaho ng sama-sama upang makahanap ng bagong paraan upang magkaayos at magtulungan. Sa huli, natutunan ni Irene na ang pagbuo ng mas malalim na relasyon sa pamilya at ang pagtanggap ng kanilang pagmamahal ay isang mahalagang aspeto ng tunay na tagumpay. Ang kanyang karanasan ay nagbigay sa kanya ng aral na hindi kailanman dapat putulin ang ugnayan sa pamilya kahit gaano pa man ito kahirap. Ang paglalakbay ni Irene ay hindi natapos sa pagiging valedictorian. Ang tunay na tagumpay para sa kanya ay ang pagkakaroon ng isang pamilya na handang magbigay ng suporta at pagmamahal sa kabila ng lahat ng mga pagsubok. Sa kabila ng lahat ng kahirapan, natutunan niyang ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay ang pagmamahal at pag-aalaga ng pamilya. At ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa pagsusumikap at pagmamahal na ipinapakita natin sa isa't isa. Ikaw, ano po ang natutunan nyo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.